Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Para sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Martes, Agosto 11, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Jinel Baclay. Kag karon sa aton mga pangulong dinalan. Malapit 3,000 ka pamilya sa Western Visayas na apektuhan sang habagat. Sa siyudad sang Iloilo, naglabot sa 148 ka pamilya man ang naapektuhan bangod sang malain nga tiyempo. 128 ka pampubliko nga bulutuan sa Western Visayas nagsuspende sang face-to-face classes kahapon nga adlaw bangod sang malain nga panahon. Libre nga chest x-ray dalon sang city government sa tagsa ka mga distrito kabahin sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga hybrid rice model farmer sa Iloilo kag Antique target nga pangin kabahin sang hybrid rice model farm project. Sobra 8 kagatos ka loose firearms voluntaryo nga ginsungka sa PRO6. Kag Iloilo Pigenro gintipon ang mga coastal LGU para sa Biodiversity Strategy and Action Plan workshop. Oras alas 8:06 sa aga kag karon sa detalye sa mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malapit at 2,000 ka pamilya sa Western Visayas ang naapektuhan bangod sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sa balita ni Hope Torrichante. Naglabot sa kapin 3,000 nga pamilya kon 10,000 ka pumuluyo ang naapektuhan sang habagat sa Western Visayas. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Miss Tina Ilustre Mayor, tagpamaba sang Office of the Civil Defense Region 6, ginpahayag nga kadam-an sang apektado nga pamilya na balhag sa mga probinsya sang Aklan kag Iloilo, amuman sa Iloilo City. Sa lapit 3,000 nga apektado nga pamilya, 71 sa ila ang gin-evacuate. Sa piyak nga bahin, naglabot naman sa 72 ka balay sa rehiyon ang nagkalaguba. 65 ang partially damaged, samtang 7 ang totally damaged. Pahayag sang OCD kalabanan sa mga panimalay nga nagkalaguba na balhag sa syudad sang Iloilo bangod sang mabaskog nga hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa syudad sang Iloilo, mga naapektuhan nga pamilya bangod sang malain nga tiyempo nagsaka na sa 148. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Naglabot sa 148 ka pamilya kung 567 ka individual ang naapektuhan sang malain nga tiyempo sa syudad sang Iloilo sandig sa City Emergency Operations Center as of 7 a.m. August 10. Sunod sa EOC, 12 ka mga insidente ang nabalhag sa lain-lain nga lugar nga ginalakipan sa mga pagkalatumba sang puno kag poste. Nakabalhag man sang 71 ka pamilya kung masobra 200 ka pumuluyo nga gin-evacuate sa mga evacuation centers. Sa piyak nga bahin 101 ka balay kag iban pa nga istruktura ang ginbalita nga naguba lakip na ang 4 ka totally damaged. Sa Haro Plaza, 3 ka native trees ang natumba samtang 6 ang natigayon nga masalbar ukon na balik. Sunod sa City General Services Office,
Isa ka gatos ka personnel nila kaupod ang mga volunteers ang naghiwat sang clearing operations sa mga apektado nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 128 ka pampubliko nga bulutuan sa Western Visayas nagsuspende sa face-to-face classes kahapon nga adlaw bangod sang malain nga tiyempo dala sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni Marian Grace. Magsuspende ang face-to-face classes ang Lunes, Agosto 10 ang 128 ka mga bulatuan sa Western Visayas bangod sa maraming tiyempo dala sang habagat. Sa 128 nga nasuspende ang in-person classes as of 6:45 a.m. sang Agosto 10, 21 gikan sa munisipalidad sa Oton, Iloilo, kung sa diin 16 ang elementarya kag 5 sa high school, 30 naman kabulutuan sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo, kung sa diin 19 sa elementarya, 9 sa high school kag 2 sa integrated school. May suspension man sang face-to-face classes sa 12 kabulutuan sa Banwa sa Pabiyang, Iloilo, kung sa diin 11 sa elementarya kag 1 sa high school, kag may 65 naman sa Iloilo City, kung sa diin 47 ang elementarya, 11 sa high school kag 7 sa integrated school. Bago nga wala sang in-person classes, automatic na nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang mga bulutuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. kadungan sa pagsaulog sang National Lung Month, magapatigayon ang Iloilo City Government sang libre nga chest x-ray screening sa mga residente sa siyudad sang Iloilo. Sa mga edad 15 anyos, pataas mahimo makapadulong sa mga district gymnasiums. Halin Agosto 24 to 28, agud mag-avail sang libre nga chest x-ray. Paagi man sa sining test, may baluan kung mayara sing tuberculosis o kung TB ang pasyente. Kay gilayon nga madapatan sang pagbulong. Ang schedule sang free chest x-ray sa distrito sang siyudad sang Iloilo sa August 24, Molo District. Hiwaton ini sa Barangay Kompanya Central Gym. Sa Agosto 25 sa Haro District, MH Del Pilar. Sa Agosto 26, La Paz District Gym. August 27, Lapus Libertad Lapus Gym. August 28, Mandurriao Housing Block 22 Gymnasium. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga hybrid rice model farmer sa Iloilo kag Antique, target nga maka-avail o kung mangin kabahin sang hybrid rice model farm project. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas balita ni JP Herbas. Sa mga mangungumang kabahin sang Hybrid Rice Model Farm Project sa Department of Agriculture Western Visayas nga malabot ang 8 ka metriko tonelada ka hektarya nga ani subong nga wet cropping season. Ang Hybrid Rice Model Farm Project nagasakop sang kabugusan nga 1,000 hektarya kag ginapatuman sa mga banwa sang Ahoy, Concepcion, Igbaras, Pavia kag Saraga sa Iloilo, pati na sa Kulase, Hamtik, Patnungod, San Jose kag Sibalom sa Antique. Sunog kay DAWV Field Operations Chief kag Rice Program Focal Person Ryan Rasgo, mahimo maglabot sa 6.5 tubtob 8 metriko tonelada kada hektarya ang ani sa wet season kag 8 tubtob 10 ka metriko tonelada naman sa dry season. Ini pinaagi sa husto nga hybrid rice technologies. Kabahin sa pagpatuman sa programa, ang mga mangumag hintuduan angon sa paggamit sa soil testing, husto nga pag-abuno, integrated pest management, giban pa nga climate smart farming practices. Ginagamit man ang mga digital tools para sa pag-monitor sa peste, farm activities kag production data. Magabulig marahen siya sa mga manghuma sa harvest kag post-harvest stages sini. Pinaagi sa programa, ginalauman sang DA nga mapataas ang produksyon kag kita sang mga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga naguba nga puloy-an bangod sang buhawi kag habagat naging pabaskog sang bagyong Maymay kag Luis sa siyudad sang Iloilo malapit na sa 2 ka gatos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagsaka na sa 97 ka mga puluyan ang totally damage, samtang 101 naman ang partially damage bangod sang paglaslas sa mabaskog nga hangin habagat kag buhawi sa siyudad sang Iloilo. Sa datos sang CDRRMO,
Sa datos ng CDRRMO, yara naman sa 141 ka pamilya o kung 568 ka individual ang naapektuhan sa habagat nga gin-enhance ang bagyong Luis kag Maymay sa Iloilo City. Suno sa Iloilo City Emergency Operation Center, naglabot sa 12 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo gikan sa Haro District kag Mandurriao District ang kalabanan sa mga naapektuhan sang pagbaha bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Pila sa ila nagapabilin gihapon sa mga evacuation center sa syudad sang Iloilo sa diin ginpangtagaan na sang relief goods sang Iloilo City Government ang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 858 ka mga loose firearms ang voluntaryong ginsungka sa Police Regional Office 6 halin sang Mayo 22 tubtob Hulyo karon nga tuig kabahin sa masangkad nga kampanya sang kapulisan kontra iligal kag wala lisensya nga mga armas sa Western Visayas. Pinakamadamo nga ginsungka naghalin sa Iloilo Police Provincial Office nga may arasing 410, ginasundan sang Antique nga may 129, Aklan 97, Capiz may arasing 95. May 59 man sa Iloilo City Police Office, 57 sa Regional Mobile Force Battalion, 11 sa Guimaras Police Provincial Office. Suno kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director sang PRO6 ang kadamoon sang armas nga ginsungka, nagapakita sang pagbinuligay sang kapulisan kag publiko agon matap na ang gun-related incident sa komunidad. Sa kooperasyon naman sa mga pumuluyo sa kampanya, makabuligid ini sa pagpugong nga magamit ang mga armas lutang sa mga krimen. Ginpangabay naman sang PRO6 sa mga gun holders nga wala sang lisensya o kung wala sa nagakaigo nga dokumento nga voluntaryo ini nga isungka sa pinakamalapit nga istasyon sang pulis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo, Pigenro, gintipon ang mga coastal LGU para sa Biodiversity Strategy and Action Plan Workshop. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sa balita ni Hope Torrichante. Madinalagon nga natigayon sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office Iloilo Province kaupod ang GIZ Philippines ang duwa ka adlaw nga Provincial Biodiversity Strategy and Action Plan Workshop. Gintipon sa workshop ang mga coastal local government units sa probinsya agud magpasad sang estratehiya para sa maayo kag husto nga pagdumala sang manggaranon nga marine biodiversity sang probinsya sang Iloilo. Gintumod sa aktibidad ang kahimtangan sang marine ecosystem, mga pamahog kag prioridad amuman ang mga ginaduso nga tikang para mapabaskog ang provincial BSAP. Magluwas sa mga LGU nagtambong sa kayuwatan ang Iloilo Provincial Planning and Development Office, Department of Environment and Natural Resources Region 6, Iloilo City Planning and Development Office, Iloilo City Environment and Natural Resources Office, Zoological Society of London, Haribon Foundation, kag Department of Human Settlement and Urban Development. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government plano nga ipa-accredit sa PhilHealth gamot ang City Hall Pharmacy kag siyam ka mga District Health Centers. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. balita ni Report. Marian Grace Erenieta. Plano sang Iloilo City Government kay perehistro sa PhilHealth Yaman ang Kalusugan Program o yakap, guaranteed and accessible medications for outpatient treatment akong gamot ang City Hall Pharmacy kag tanan nga siyam ka District Health Centers. Gimpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu nga sa tion nga ma-accredit na magatanyag ang mga parmasya sa 75 kalibre nga essential outpatient medicines. Sa idalang sang gamot program, kinahanglan lang sa PhilHealth members nga magpalista kag magpakonsulta sa yaka providers kag sa tion nga may prescription ang doktor magpadulong sa accredited gamot providers. Kada tuig makaagos ang 20,000 pesos nga bilisang bulong sa accredited gamot providers ang mga miyembro. Sa datos ng PhilHealth Region 6, as of June 30, sini nga tuig, naglabot na sa 156 ka accredited nga gamot facility sa Western Visayas kag Negros Occidental kung sa diin 23 diri ang nahamtang sa Iloilo City. Sa 23 nga accredited sa syudad, duha ang government kag 21 ang pribado.
I want to share nga ang aton nga pharmacy ang diri sa aton nga Iloilo City Hall kag ang aton nga 9 districts inugpa-register na naton sa PhilHealth, no. So it will be a PhilHealth registered yakap pharmacy, and we will be serving the 75 medicines. 75 ni nga medicines nga gina-require sa aton ni PhilHealth nga dapat available para sa aton pharmacy. And kung may ara ka PhilHealth, you will be given sa any sa 75 ka mga medicines nga pwede mo ma-avail. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Mayor Tranyas Chu. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Palawig pa sa Bureau of Internal Revenue kung BIR pagi sa Revenue Memorandum Circular number 89/2026 ang gintalana nga statutory tax deadlines nga magatupa sa Agosto 10 tubtob 16 para sa mga nagabayad sang buhis sa idalom sang Revenue District Offices. Ang circular nagasakop sa 58 ka mga opisina kag unit sang BIR, lakip ang 53 ka regular nga RDOs kag 5 ka large taxpayers audit and excise divisions. Ang extension naman nagasakop sa ginatalana nga pag-file sang buhis, pagbayad, pagpadala, pagparehistro kag kinahanglanon nga mga pagsumiter paagi sa e-filing, e-payment, EFPS kag manual nga mga lagyan sunod sa ginlista nga circular. Si Commissioner of Internal Revenue Charlito Martin Mendoza nagsiling ang pagpalawig nagapakita sang probinsya sang BIR nga ibutang ang mga nagabayad sang buhis sa sentro sang ila mga desisyon. Ang BIR nagpagwaman sang Bank Bulletin number 2026-09 nga nagasakop sang pagbaton sa mga authorized agent banks sang mga aplikable nga tax returns kag mga bayad gikan sa mga taxpayer sa idalom sang apektado nga RDOs tubtob Agosto 17 subong nga bulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang padayon nga pag-ulan wala nakapauntat sa Department of Human Settlements and Urban Development kag Social Housing Finance Corporation sa paghiwat sang ceremonial awarding sang 427 ka mga transfer certificate of title sa mga miyembro nga mga benepisyaryo sang duha ka community association sa San Pedro, Laguna sa idalom sang expanded pambansang pabahay. Ginpangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling kag SHFC President and CEO Federico Laksa ang awarding sang mga titulo sa mga benepisyaryo. May 67 ka family beneficiaries ang nagbaton sang ila TCT. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sang Agosto 10 kaupod ang mga ahensya nga nagapanguna sa pagbulig sa epekto sang habagat Tropical Storm Luis kag bagyong Maymay. Ginmando sang presidente nga siguraduhon nga makalabot ang tanan nga apektado nga residente labi na ang mga yara sa malayo nga lugar. Sandig sa report naglabot sa 39.3 million pesos ang bulig nga napalabot sa DSWD sa lokal nga pamunuan samtang 3,841 personnel naman ang gindeploy para sa search and rescue operations. Naka-standby man ang 4,392 ka mga personnel, 943 ka kagamitan, kag 14 ka air kag sea assets para sa gilayon nga aksyon. Naglabot naman sa 54,000 ka food packs ang ginpanagtag samtang halos 5 ka milyon ka food packs kag 1.6 billion pesos nga standby funds ang nakahanda sa bilog nga pungsod. Kadungan sinigin pangabayman ni PBBM ang pagpabaskog sa mga tikang kontra pagbaha lakip ng flood control projects, dredging operations, installation sang HDPE pipes, kagang padayon nga operasyon sang pumping station sa idalom sang whole of nation approach. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, naglabot sa 18 million pesos nga balor sang illegal nga droga o konsyabu nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office sa ginpatigayon nga anti-drug operation sa probinsya sang bulan sang Hulyo. 2.6 kilos sang shabu nakumpiska halin Hulyo tubtob Hulyo 31 nga may standard drug price nga 18 million pesos. Sa 44 ka anti-drug operations ang IPPO, 60 ka drug personalities ang nadakpan, 18 ang high-value target individual, 42 ang street-level individual. Ginpangunahan sang Police Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU ang top-performing unit sang IPPO para sa Hulyo
nga ginsundan sang Estancia Municipal Police Station kag Pototan Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa Police Regional Office 6 ang number 6 provincial level most wanted person sa ginpatigayon nga manhunt operation sa Barangay Poblasyon, Bilison, Antique. Ginkilalang akusado nga si alias Jovi, 44 anyos ag residente sa nasambit nga lugar. Gintingog nga puwersa sang Bilison Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Unit Antique ang nagserbe sang warrant of arrest batok sa suspect nga may kaso nga rape. Suno kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, resulta ini sang padayon nga intelligence-driven manhunt operations kag pagbinuligay sa nagkalain-lain nga operating units ng kapulisan agud madakpan ang mga wanted person. Sa karon, iyara na sa kustudiya sang Bilison Municipal Police Station ang akusado para sa nagakaigo nga documentation kag pagproseso sa iya turnover. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod City mag-host ang International Farm Tourism Conference sa tuig 2027. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Higa pasundayag sang Bacolod City ang farm kag food tourism potential sang Bacolod kag Negros Island bilang host sang 10th International Farm Tourism Conference Philippines sa 2027. Ginpahayag ini sa pagbisita ni International School of Sustainable Tourism President kag Anay Tourism Secretary Mina Gabor sa Bacolod City Government Center. Kinalauman nga magtipon sa conference ang mga manghuma, farm owners, tourism practitioners, opisyal sa gobyerno kag international delegates para magbinayluhanay sa ideya sa sustainable agriculture kag farm tourism. Nakip sa lauman i-highlight ang organic agriculture, food kag wellness, samtang mayara man sa exhibition sa lokal nga produkto kag mga innovation. Ginalauman sa Bacolod City Government na ang pagtililipon magabulig sa pagpromote sa lokal nga negosyo kag pagposisyon sa Bacolod subong man sa Negros Island Region bilang farm tourism destination. Ang conference target nga hiwaton sa bulan sang Pebrero sang masunod nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 7. Halad kay Kanglaon Festival nagbukas na sa La Carlota. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Nagbukas na sa syudad sa La Carlota, ikapito nga halad kay Kanglaon Festival matapos ang isa ka tuig nga pagpahuway bangod sa nangin pag-alboroto sang bulkan. Ang karong nga tuig nga selebrasyon may tema nga Celebrating Nature, Protecting Our Future. Liwat nga ginapasakupan sa mga banwa kag syudad sa palibot sang bulkan. Magluwas sa La Carlota, nakisadya man ang Murcia, La Castillana, pati na ang mga syudad sang San Carlos, Bago kag Canlaon. Lakip sa mga aktibidad karong nga tuig ang performance sang local drum beaters kag pagpakilala sa mga nagapapili bilang masunod nga suta kag diwata sang Kanglaon. Kadungan sa pagsinadya giningganyo ang publiko nga magbuligay para mapanubli pa sa masunod nga henerasyon ang mga bugay nga dala sang Bulkang Canlaon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:26 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa managapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Martes, Agosto 11 na kita, tuig 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton sining mga followers kag subong man sa aton sining mga FB live viewers. Along gid kita medyo maulano ng tiyempo naton sa pila ka mga lugar sa probinsya sang Iloilo, pero diri sa Iloilo City daw amat-amat man na fine weather kita. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada aga ako nagidabang inyo alagad ang inyo tagbalita Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong presyo